So, hello everyone. Today po, ito ang ating lesson 3 ng ating tutorial video ng How to Study Korean Alphabet po. Okay, dahil kabisado nyo na ang ating 21 vowels at 19 consonant at kung paano ba na ipoposition ang ating mga vertical vowel, horizontal vowel at combined vowel, at ang 19 consonant naman natin ay alam nyo naman po ang kanyang formula kung saan din siya na ipoposition. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano po magbasa ng mga Korean word po. Kung ano ba yung sinasabi nating initial consonant, medial consonant, at final consonant. So, kung gusto nyo pong malaman kung saan po ba siya nakaposition, sa lesson 2 natin na video, itinuro ko po doon kung saan ba nakaposition yung mga yan. Pero kung ayaw naman, ito po, panoorin mo po itong video na to. So, ngayon po, una ko pong ituturo sa inyo yung consonant na 0 or O po. So, kapag nasa initial nga daw si 0, ay wala daw po siyang sound value. Kapag nasa medial siya, wala pa rin siyang sound value. At kapag patchim is may sound value na siya na NG po. Okay? So, first, ito po. So, 0 consonant before a vowel has no sound value. So, kapag nasa initial siya, yung mga bilog-bilog po na yan, ay hindi daw po binabasa yan. So, anong basa dyan? I, A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, Wa, We, Wi, at Wo po. Ganyan po siya, binabasa po. Okay? Parang katulad lang din po ng ganito. Okay? So, tandaan po guys, kung bakit may bilog-bilog po yan, yan po, bakit may bilog-bilog sa initial yan? Kasi po, sa Korean alphabet po, hindi po pwedeng mauna ang kanilang vowel. Katulad ng mga Pilipino. 'Di ba tayong mga Pilipino po, yung ano po na salita natin, madalas nauuna yung vowel natin at madalas pwedeng mauna yung vowel natin at pwede ring mauna yung consonant natin. Pues sa Korea po, hindi po pwede mauna ang kanilang vowel. Para mauna ang vowel nila, kailangan pa rin nilang lagyan po ng empty consonant o no sound value na 0 po. Ganun po yun. Okay? So next, second syllable, third, fourth, or fifth. So regardless po, if 6 syllable man yan, 7 syllable man yan, kapag nakakita ka po ng word, naka-word po siya ha, tapos may 6 syllable or 7 syllable, tapos nakita mo tong 0 na to, basta nasa itaas po yan, yung 0 na yan, nasa itaas yan at wala sa patchim yan or wala sa ilalim na bahagi yan ng word natin, hindi ho binabasa yan. Okay? Halimbawa, katulad nito, child, di ba? Child, sa Korea ay ai. Okay, ayi po yan binabasa. Hindi ho yan pwedeng basahin ng ngangi kasi nga kapag nasa initial nga daw siya, wala nga daw po siyang sound value. So kapag nasa second syllable daw siya, ito first syllable, ito second syllable. Pag nasa second syllable siya, wala rin siyang sound value. Okay, so mali po yan na binabasa ng ngangi. Next, uyu. Okay, so napansin nyo, nasa taas pa rin siya. Initial, second syllable, mapa-third man yan, wala pong sound value. Kaya ang basa dyan ay uyu. Hindi pwedeng basahin ng ngungyu. Okay? Next, pax. Yo-u. Okay? Yo-u. Yo-u. Hindi pwedeng basahin naman ng ngungu. Nyongu. Okay? Next, wiye. Wiye. On top. Hindi pwedeng basahin ng winge. Okay? Kasi no sound value nga. O, ito naman. 3 syllable na po ito ha. 1, 2, 3. Okay? Dahil 3 syllable yan, kapag naka-romanize yan, 3 syllable din dapat yan. Okay? We, wo, yo. May na bigkas ba akong NG? Wala po, di ba? So, ang basa po dyan ay we, wo, yo. Hindi pwedeng basahin ng we, ngo, nyo. Hindi pwedeng ganon. Okay? Katulad ng ganito. Example po. Anyong haseyo. Okay? Hindi pwedeng mauna yung vowel nila na an. Ito si an, di ba? An. Kapag ka naka-romanize, nauuna yung vowel. Oo. Pero kapag ka naka-Hangul po yan o naka-Korean alphabet po yan, nauuna pa rin ang kanilang consonant. Never mauuna sa kanila ang vowel. Laging consonant ang mauuna. Okay? Anyong. Nagkaroon ng sound NG dahil ito ang patchim. Okay? Lahat ng nasa ilalim na bahagi, guys, anong tawag po dyan ay patchim or final consonant. Ito patchim din to. Dito, pag may letra dito, patchim din yan. Dito, patchim din to. Ito, patchim din yan. Okay, ganun po yun. Lahat po ng nasa ilalim is patchim. So, kapag nakita nyo ito yung bilog nandito sa taas, wala po yung sound value. Next, final consonant or patchim tayo. Ito po,
ang basa dito ay ang. Napansin nyo ba? Ito, no sound value. Ito, may value. Ito naman is with value ulit siya. Anong value niya? Yung sound value niya, ng. Kaya ang basa sa kanya ay ang. Next, yang. Diba? Nakita nyo po ba? Nakita nyo yung ano? Nakita nyo yung pagkakaiba po? Nung nasa initial siya at nasa patchim na po siya. Next, ang basa rito ay nung. Napansin niyo po ba yung dalawa? Na-replace na po si empty consonant kasi nagkaroon na ng sound value dito. Okay? So, i-replace mo yan kapag ka meron ng sound value. Katulad nito, nung. Nung ang basa sa kanya, ito, nagkaroon ng sound value kasi ito yung sinasabi nating patchim or final consonant. Ganun po iyan. Okay? So, ganyan po yan. So, itong CK, kapag ka nakita mo po yan sa initial, letter K po yan. Kapag ka nasa medial po yan, letter G po yan. So, kapag ka nasa patchim or final, ito po yan. Okay, so ulitin ko ha. Ito po yung initial, medial, at final. Okay, ito si an. Ito ang initial. Okay, initial. Lahat po ng consonant na ito na makikita nyo po dito, initial po yan, ang tawag dyan. Ngayon, an, nyong, ha, se, yo. At ang mga medial consonant naman po, ito ang medial consonant. Ito, at ito. So, yan po ang tinatawag natin na medial. Okay? Medial consonant po. Okay? So, yun po. Ano naman yung patchim? Ito po, patchim po yan. Ito, patchim po yan. So, pagka nagkaroon dito, puro patchim po yan. Lahat po ng nasa ilalim na bahagi, ang tawag po dyan ay patchim or final consonant po. So, okay guys. So, okay. Ito naman ang isusunod natin na consonant. Ito pong K na to, K or G po. Okay? So, kapag nasa initial siya, letter K po siya nababasa. Kapag ka nasa second, third, fourth, or fifth syllable consonant man yan or media, letter G naman po ang kanyang magiging sound value. Kapag ka nasa patchim siya or final consonant, letter K naman po ang kanyang magiging sound value. Example, etong word na to, ang basa po dyan ay kabang. So, napansin niyo po ba? Nilagyan ko ng highlights. Nilagyan ko ng highlights kasi kapag nasa initial daw siya, letter K daw po siya binabasa. Kabang ay bag sa Ingles. Okay, next. Ang basa dito ay kage. Okay, dahil nasa second syllable siya, magiging letter G daw po ang kanyang sound value. Kaya, binasa po siya ng kage. Kage in English is store. Okay? Hanguk. Hanguk. Okay, ganun po siya binabasa. Hanguk. Naka-highlights po siya. Ito po ang patchim. Okay? Kaya binasa po siya ng hanguk. So, kapag ka, ayan daw pong CK, kapag ka nasa patchim is, magiging letter K daw po ang kanyang sound. Hanguk is Korea. Okay? Next, letter T or letter D. Ito po, parang letter C na yan. So, letter T daw yan kapag ka nasa initial. Like for example, tasot. Tasot is 5. Tasot. Napansin niyo po ba? Letter T siya kapag nasa initial. Okay? Next, kedarida. Letter D naman siya kapag ka nasa second or mapa-fourth syllable man siya. Okay? Ki, da, ri, da. Letter D, letter D. So, hindi na siya naging letter T kasi nagiging letter T lang daw po siya kapag nasa initial po. Okay? Katulad ng ganito nga po. Okay? Next, eto. Tooth. Ang basa dyan, tooth. Ibig sabihin, to hear. Nakuha, mapa-initial man yan or patchim man yan, letter T po ang kanya magiging sound value. Tuwing kailan lang nagiging letter D kapag ka nasa second, third, fourth, or fifth syllable po siya at nasa taas na bahagi. Okay, wala sa ilalim na bahagi ng word po. Okay, next, R or L. So, nagiging R daw po siya kapag ka nasa initial. Like for example, radio. Radio. Or in English, in English is radio. Radio, okay? Radio, radio, okay? So, next, letter R daw siya kapag ka nasa second syllable or third. So, tari, tari, okay? Letter R daw po siya. So, tari is a leg, okay? So, next, hangul, hangul. Napansin niyo po ba? Ito po, hina-highlights ko po. So, nagiging letter L daw po ang kanyang sound value kapag ka, nasaan? Nasa patchim, okay? So, next tayo, letter P or B. So, anong basa dito? Pabul. Okay, pabul. Pabul. Nagiging letter B naman siya kapag ka
Nagre-syllabicate po kapag ka ito si Patchim is na nasundan niya ay empty consonant, yung sound value nito, 'di ba letter P po siya? Kapag ka nandito na po siya sa taas o nasa second syllable siya, magiging letter B na po 'yan. So dito sa lesson natin, hindi ko pa tinuturo kung paano po mag-syllabicate, pero bibigyan ko na kayo ng idea. Lahat po ng Patchim na ang sinundan ay empty consonant, katulad po nito, empty consonant. 'Di ba? Ito po pag Patchim, letter P po siya. Ito po letter P daw po kapag ka Patchim. Tulad nito, pop, binasa siya ng pop. Pues, kapag ka nagkaroon siya ng object marker, at itong si zero ay nasundan niya si zero, is mag-syllabicate daw yung sound value ng P. Mapupunta raw yung sound value niya rito sa taas. So, bababasa na siya ng pabul. Pabul. Okay? So, every time na namimit ni Patchim is empty consonant, ang nasusundan niya ay empty consonant, mag-syllabicate automatically yung Patchim natin. Okay? So, ganun po siya. Next, kabang. Kabang. Okay? Kabang. So, kabang, ang ibig sabihin ay bag. Okay? So, ulitin ko lang, sa initial natin, pabul. So, yung tot dito, guys, kapag nasa initial daw, is letter P daw po siya. Okay? So, pabul. So, next, ito si kabang. So, kapag ka nasa medial daw po siya, is nagiging letter B daw po ang kanyang sound value. Kabang. Next, ito po, kapag Patchim, dito po yung Patchim, nasa ilalim po na bahagi ng ating word po. Okay, ang basa dyan ay pop. Pop is a rice. Okay, next, si S po. So, sabi rito, nagiging S daw po ang kanyang sound value with all vowel, except daw kay I, ya, yo, at U. Okay, S daw po ang kanya magiging sound value. Tulad ng alin? Like for example, sum. Number 3. Okay, sum is 3. Okay, sum. Diba? Letter S po siya. Next, set. Okay? Set. Number 3 din po yan. Set. Okay? Set. Diba? Letter S siya. Then, itong sa. Number 4 yan. Okay? So, ito po is pure Korean number po. Ito po is si Sam is Sino-Korean number at ito rin pong si Sa, Sino-Korean number siya. So next, magiging SH naman daw po ang kanyang sound value with vowel I, ya, yo, at U. So kapag yan daw po, si S daw po, ito daw po, pag na-meet daw niya po, ito mga vowels po na yan, nagiging SH po ang kanyang sound value. Katulad nito, ship. Ship. Ship is 10, okay? At ito naman po, wala naman tong exact translation in English, pero ito po mga example natin. Siya, yan, siya, sho. Okay? With SH po. Okay? Next, magiging letter T naman po siya kapag nasa Patchim. Tulad nito, set. Diba? Naging letter T po siya. Pagdating po rito sa initial, letter S. At na-meet niya, itong E, kaya letter S. So, ang basa po dyan ay set. Next, ito, net. Yung S na to is letter T daw po siya kapag ka nasa Patchim. Okay? So, yung ibang mga consonant, guys, hindi ko na nilagyan ng example kasi permanent naman sila nababasa kapag nasa initial, medial, at final po. So, yung kanina po is napag-aralan naman natin yung zero or yung no sound value na no sound value kapag ka nasa initial at medial. Then, Patchim, nagiging sound value niya is NG kapag ka nasa Patchim po siya. So, next, letter J. CH or J. So, nagiging CH daw po siya kapag nasa initial daw po. Okay, nasa initial daw po siya ng word po. Okay, kaya ang basa po sa kanya ay chonun. Ibig sabihin I. Okay? Next. A, bo, G. Naging letter J po siya kasi kapag nasa second syllable, third, fourth, or fifth, or etc. po, nagiging letter J daw po ang kanyang sound value. Kaya abo G. Okay? Abo G is a father. Okay? So, next. Ito, not. Okay? Not. N-A. Tapos, ito, T. Okay? Magiging letter T po ang kanyang sound value kapag ka nasa ang not sa English ay sigel. Okay? So, tapos na po ang ating Korean reading rules po. Okay? So, maraming salamat, guys. That's it for today's, guys. So, abangan nyo ang aking next video. Siguro magda-numbering naman tayo. Okay?
So, ituturo ko sa inyo kung paano magbilang sa pinakamadaling pamamaraan po. Okay, maraming salamat.